Good morning. Good morning. Good morning, good morning. Hi. How's your good morning? How's your sleep? Linisan natin yung mukha mo, anak. Hi mga kumars, good morning. So today is Sunday, June 30. At ngayon, no, unang gabi na natulog si Ate Miles na naka-aircon dito sa bahay. Doon naman sa bahay namin luma, aircon naman din yun. Kasi last week ay napansin namin na parang banas-banas ng panahon, parang ang init-init. Tapos makikita mo ka talaga sa kay Ate Miles na hindi siya komportable. Gusto niya kasi malamig eh. Gusto niya laging winter. Kasi yung gamot niya na mga binibigay ko ay mga gamot niya ito sa seizures medication, mga maintenance niya. Ang effect nito sa katawan niya ay mainit. Kaya last week hindi siya masyadong dire-diretso ang tulog kapag gabi. Ayan. Makikita mo na lagi siyang gumigising, ubo siya ng ubo, ganon. Sabi namin ni John, titingnan namin kung ngayong summer ay okay kung hindi kami magpapa-aircon. Kasi itong bahay na to ay hindi kasama yung centralized aircon niya nung nakuha namin. Hindi siya kasama. So, pero ang nakakatuwa, kung magpapa-aircon kami, sasalpak na lang aircon, nakaline na siya for aircon, ready na siya. Sabi namin yun ang usapan namin, tiles siya. Iniisip namin baka okay siya kahit na hindi kami magpa-aircon. Kasi kung summer na tiles, sabi ng iba, ay hindi ganun kainit. So, ito na nga. Dumating ang pagpasok ng June, may mainit, tas uulan, tas may iinit. So, parang sabi namin, parang okay naman. Tapos last week, mahangin siya na sobrang init, na mabanas na. Ang daming dandelion na lumilipad. Ang ginawa namin, nag-open lang kami ng bintana. So, naka-screen naman siya. So, parang feeling namin okay. Ang nangyari, dahil napakaraming dandelion dito sa Alberta, no? Lalo't nandito kami sa bandang Mabukid. Nasa acreage kami. Ay talagang expected mo na maraming dandelion. So, open namin ang screen. Malamig, masarap ang pakiramdam. Ang kaso mo, yung dandelion, na-stuck siya sa screen, tapos nililipad ng hangin, papasok dito yung mga cotton niya. Pumasok yung mga tiny na mga mapipinong cotton. Si ate kasi talagang hindi niya type yung pollen. Uubo-ubuhin siya, ganyan. So, decide na lang kami na magpa-jarcon. Nagpa-jarcon kami. Mabuti na lang, yung tinawagan naming aircon ay nagpa-quote kami nung isang hapon, tapos kinabukasan ay naikabit na rin agad nila. Kasi inisip namin, ang option namin ay mag-inquire kami sa Costco para magkaroon kami ng points. Kaya lang, expect mo na pag sa Costco, abot pa ng 3 weeks, i-quotation pa, tas schedule pa kung kailan sa mga technician nila na may available ba na technician. Sorry naman kasi kailangan kong i-count yung kanyang vitamins. Tapos, ayun na nga. So, tumawag kami yung mga
contractor dito na nakikita namin na silang yung nagkakabit ng aircon dito. Yun ang kinontak namin. Tapos, mabuti na lang at Filipino yung customer service. Siya yung nag-quote dito sa amin. Nabigyan kami ng magandang deal. Sabi ni June ay 5 ton daw. Yung 5 ton ba? Aircon na inilagay pang ganitong bahay. So, yung ganong aircon ay hindi nagkakalayo ng presyo dun sa maliit na aircon na ikinabit dun sa aming isang bahay. Kaya feeling ko maganda rin yung deal na naibigay sa amin kasi sila pala yung contractor na yan, sila din pala yung subcontractor ng mga Costco. Kasi kung sa Costco daw kami magpapakabit, tas ibabato rin sa kanila, ang price daw ay iba kasi makakuha kami ng discount dun sa aming membership, kung sa CIBC pa yung gagamitin namin, pero hindi kami mabibigyan ng katulad ng discount na ibinigay sa amin ni kuya na nag-quote sa amin. Kasi kung sa Costco daw kami magpapa-quote, yung ganong 5 ton na aircon ay aabot ng 11 plus tax pa. So ito kay dahil nag-direct kami sa kanila, ay ang price lang ng aircon na yan ay 7,000. Parang 7,000 something. Wala naman siyang 8,000. 7,000 something lang. Pero yung aircon namin dun sa malit na bahay namin, nasa 6,500. So, konting-konti lang. Sabi ko, parang magandang deal na rin siya. Parang, okay na din naman. Feeling ko. O feeling ko lang yun. So, ayun mga Mars. Magkakambal talaga yan eh. Na kung gusto mo maging komportable sa buhay, talagang gagastos ka eh. Diba? Gastos equals comfortable. Kaya, lalong-lalo na higit sa lahat, ay ang importante ay komportable ang lahat sa amin. Si Ate Miles, si Ading. Oh! Big yun! Naantok pa siya. Naantok ka pa? Gala na tayo sa labas, anak, kung paaraw ka. Ha? Naantok ka pa? Ikaw, Ading. Ading, magpaaraw ka sa labas, anak. Ay! Tingnan mo yung itsura mo, oh. Ha? Gising na. Gising ka na. Ha? Do you want video? Ha? Gusto mo na mag-video? Aba, gusto mo na rin mag-vlog. Gusto mo na rin mag-vlog. Gusto mo na rin mag-vlog. Tingnan mo. Oh. Good morning! Good morning. Ay, naku, nanggigigil ako. Nanggigigil ako dyan sa batang yan. Yan. Higit po sa lahat, dapat komportable ang lahat-lahat ng mga people. Oh, ay sus. Sarap gigilin. Ang sarap gigilin naman yan. Ang sarap din gigilin. Oh. Maligo ka ngayon, anak. Yan, ligo. Niligo ka ngayon. Tapos, doon sa mga nagsasabi na hindi na isasama si Ate Miles sa lakad namin nila Ashton kasi hindi talaga siya pwede mga Mars, ilabas ng basta-basta sa kung saan-saan lang sa public, ganyan. Kasi ang lalabas lang siya talaga sa pag ilalabas lang talaga siya pag doctor's appointment. Oh my God! Doctor's appointment o kaya pwede naman siya sa mga open places, park, ganyan. Okay lang yun. Pero pagka mall, hindi namin talaga siya masyadong nilalabas. Kasi kami lang ang masaya tapos siya nahihirapan. Kumbaga
hindi siya ano dun, happy. Ilalabas namin siya ngayon sa summer, sa gala-gala kami. O, diba? Opo. Hindi namin siya tinatago, mga friend. Ako nga, proud nga ako sa kanya na ilabas ko siya sa Facebook ko, sa aking YouTube. Kasi, part siya ng buhay namin eh. Kasama siya talaga sa buhay namin. At doon sa mga nagsasabi naman na isinasama ko pa siya sa vlog, pinagkikitaan, ganyan. Nako, hindi po. Kasi, kahit walang YouTube naman, okay naman kami. Gusto ko mag-YouTube para na rin maaliw ako sa buhay kasi lagi nga ako nasa bahay, no. Wala akong ibang outlet kundi mag-video. So, i-video na lang namin ang buhay namin. I-post namin sa Facebook at saka sa YouTube. At saka, ano yan eh, kumbaga, proud na proud kami kay ate. Never namin siyang tinago or kinahiya. Kaya, pinangangalandakan ko sa Facebook na meron kaming Ate Miles. Pinangangalandakan ko sa aming YouTube na kami ay merong Kordapyang Ate Miles. Di ba, ate? Part siya ng buhay namin, di namin siya pwedeng ibaliwalain. Kaya, kung nakikita niyo man siya sa Facebook ko at sa aming YouTube, ganun talaga eh. Kasama siya sa aming buhay eh. Diba? Prinsesa namin siya eh. Ganun talaga. Tsaka si Ashton. Hindi naman siya pwedeng hindi isama sa video kasi part nga siya ng buhay namin. Ng aking pag-video. Starring yan eh. Starring Ate Miles. O, diba? Ay. Ginigising ko siya kasi kailangan na namin mag-stretching. Hey, wake up na anak. Ginigising-gising ko para magkaroon kami ng activities. Tapos mag-stretching ng konti. So, ganyan ang aming routine. Try ko. Stretching natin siya. Sarap ng tulog. Kung makakapagsalita lang si ate, sabihin niya, tutulog pa nga ako eh. Bakit ba kailangan mo akong galaw-galawin, mami? Ang sarap-sarap pa ng tulog ko. Ha? Kailangan natin siyang massage ng konti. Pero masyado. Basta sa matotolerate lang niya. Hey! Gising-gising. So mamaya mag-ano naman kami, nursery rhymes. Nanggigigil talaga ako sa kanya. Parang siyang Barbie na pamulat-mulat lang siya. So, ayun guys, pagtalikod ko, ayan, naghihilik na siya. Kinek ko lang sa kusina yung lunch namin. Pagbalik ko, naghihilik na. So, wala na naman kami magagawa, kundi ang matulog siya ngayon maghapon. Kasi isa siyang madami. Siyang masusunod ko anong gusto niyang gawin. Kinikwento ko, anak. Stretch. So, ayun guys, no. Kaya, gusto ko lang i-shoutout si Genevieve Marasigan na natutuwa daw siya kay Miles. Thank you so much, Mars. At doon sa mga ibang nagsusupport kay Miles pa dati sa mga video namin, lagi silang nagsasabi na natutuwa sila kay Miles at nanghihingi pa sila ng mga video clip ni Miles. Na-appreciate ko yun ng sobra-sobra. Kaya minsan talaga binivideo ko siya na ganito. Gusto ko ipakita yung mga activities niya sa araw-araw ngayon. Actually, hindi kami masyadong ma-activities kasi nga mostly tulog siya. At yung mga naipapakita ko, mga pahapyaw-hapyaw lang yun. May mas mga iba pang mga routine akong ginagawa. Siguro pagkagising siya at nagagawa namin yung videohan ko. Kasi sabi rin naman nila ng mga nagsusupport kayo, mas mga fan ni Miles, mga fan base ni Miles, ay gusto nga nila makita. So, ayun. Kasi guys, no, yung mga katulad ni Miles na may extraordinary na needs, mahirap talaga lalo't nandito ka sa abroad. Kasi wala kang family na yung
natutulong sa'yo, ganon. Kami lang talaga ni June eh. Iba kasi yung meron kang anak na nasa Pilipinas, na mayroong special needs, nandun lahat ng family mo, mayroong mga nag-help sa'yo, pero meron ding mga negative sides na nasa Pilipinas ka, although may family ka, pero kailangan mo naman ng pera, pang-papatherapy, ganun. Dito naman sa amin, kailangan mo ng family na sana mag-support sa'yo, pero mahirap. Pero in terms naman ng medical needs ni Miles, mga doctors, mga appointments, wala naman kaming problema. So parang nababalance din. Kumbaga may pros and cons, parang ganun. Kaya, ayun guys, thank you so much sa laging pag-support sa aming videos. Ano lang to guys, yung mga video ko sa YouTube, natutuwa kasi ako na parang nakakakuha ko ng mga friendship. Kasi hindi naman ako masyadong naglalabas. Kaya ayun, natutuwa ako na mayroong mga nakaka-appreciate yung video namin. Diba ate? You say bye-bye. Tulog na tulog siya. Sabi ko, paliliguan ko pa siya. Ngayon, hindi na siya maliligo na naman. Sa isang araw na naman. Kasi syempre naman kung sarap-sarap ng tulog mo, tapos niliguan mo. Minsan naman, gumising siya ng alas 8, ang laki ng mata niya, ganyan na ganyan. Kaya, naligo siya ng alas 8 ng umaga. So, ayun. Thank you so much for watching. God bless everyone. Tatagan mo lang ang loob mo and kaya natin yan, di ba? Kaya-kaya. Walang bawi-bawi. Thank you so much. Say bye-bye, ate. Thank you so much for watching. Love lots, Ate Mels and Mommy G. Bye!